Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Ako si Feli. May gusto kang kinikikil lahat ng sakit. Gusto kong magsalita. Gusto kong magsumbong. Pero may makikinig kaya? Okay lang sana kahit saktan ako eh. Sige, bubugin mo ako, maghihiling din yan. Pero yung sakit na iniwan niya sa akin, sa puso, sa utak, sa kaluluwa, mawawala pa ba yun? Di ko nagawang maging malaya. Lahat ng galaw ko, kontrolado niya. Bawat sahod ko, kinukuha niya. Tuwing may pagkakamali ako, may kapalit na suntok at banta. Hanggang sa isang gabi, napuno ako. Uminit ang ulo ko. Uminit din ang ulo niya. Sabay ng suntok niya. Pag-angat ng bote sa kamay ko. Hiniling kong lumaban. Ako si Agnes. Ika-4 ng Mayo, gabi ng Sabado. Nadatnan ko siyang inaatay ako sa sala. Sa pwesto at tayo pa lang. Alam ko, nakadrog. Hindi ko alam yung gagawin ko. Nandidilim yung paningin. Gustong-gusto niyang mag-iwan ng marka sa katawan mo, kaya nagtutumiglas ako. Lahat ginawa ko na makaalis lang, pero sa uli, nakulong pa rin ako. Hindi ko alam yung gagawin ko, kaya buong pwersa ko siyang tinungla. Tumama yung ulo ng asawa ko sa matigas na sulok ng lamesa. Ang dating simple namin pamumuhay, nauwi sa trauma, ilang kaso, sa wakas ng buhay. Anong gagawin ko? Hindi ko gusto manakit, pero napuno na ako. Masisisi niyo ba ako? Ako si Ana. Tahimik ako tao. Bawat araw, bawat oras, binububog ako ng tatay ko na walang dahilan. Kahit na ang hinga lang ako, nararamdaman ko may katama kagad na palat sa pisugat. Basta ang alam ko lang, kapag umanik o nagreklamo ako, ibububugin ako ng tatay ko. Isang gabi, naramdaman ko may pumasok sa kwarto ko. Ang may impluwensya ng alak. Nakita ko siyang tinutukan ako ng kutsilyo, kaya napabaling ko siya. Kinuha ko yung bagay na pagagamit ko para mapagtanggol yung sarili. Sa isang iglap, ako na yung nahawak ng kasalanan. Hindi ako pumatay dahil gusto ko. Pumatay ako dahil gusto ko mabuhay. Ako si Leo. Walang araw na hindi kami nagtatalo. Ang mga iba pa rito ay sa mababaw na dahilan lamang. Aaminin po, sobrang obsessed naming dalawa. May nagsuspecha, may nagbabantay, at kung minsan ay may halong pisikalan. Kapag nagsiselos siya, binabasag niya yung mga gamit namin. Pag sinasaktan niya ako, sinusuntok ko na siya pabalik. Wala nang bahitan, wala nang respeto. Tahanan pa ba ang tawag kung sa bawat pag-uwi ay may sigawan? Ang dating pagmamahalan ay naging gera. At sa gitna nito, kaming dalawa ay kapwa-sugatan. Pisikal, mental, at emosyonal. Hindi ko sila kilala. Pero naririnig ko sila. Kilala ko ang sakit nila. Lumaki akong sigawan ang naririnig. Simula pagkabata, hindi ko na naramdaman ang haplos ng arugan ng magulang. Tanging haplos ng sakit at galit ang pumapasok sa puso ko. Abuso? Hindi na yan bago sa pandinig ko. Kaibigan? Meron ba ako niyan? Sarili ko lang ang kakampi ko. Oh, Diyos ko. Anong gagawin ko? Diyos ko, ano ba naging kasalanan ko? Ba't di ako pinagsasalan galit? Hindi ko hiniling ng ganito, buhay. Nakikiusap ako.
got a second chance, you could go home. Escape it all, it's just irrelevant. Just medicine. It's just medicine. You could still be what you want to, what you said you were. Lipunan! Tumusis ka! Hindi ka pwedeng manahimik habang kami nagdurusa. Kasi ako, dahil sa takot, hiya, sa panghuhusga, mas lalong gumawa ang buhay ko. At kung patuloy niyang iisipin na drama lang to, mas marami pang mananahimik at mas marami pang masasaktan. Kaya pakinggan mo ako, Lipunan. Pakinggan mo ako, Lipunan. Hindi biro ang buhay na hindi mapakali. Sa utak, sa dibdib, sa puso at sa bawat paghinga. Hindi ko to pinili at basta hindi ko to ginusto. Ano, pinagtatawanan niyo ba ako? Matuto kayong lumaban ng patas. Paano ang kalaban ko ay kadugo ko mismo? Paano ko siya rin ang dahilan kung bakit ako nandito? Justisya? Ano, para sa taong ng bugbog na naksa at nababalo kapag di ako sinasaktan sa isang araw? Kaya ikaw, kayo, Lipunan, hindi ba siya ng paglaban mo ng patas sa taong hindi ka tinatrato ng pata? Ilaban mo ang sarili mo. Dahil minsan ang tanging tama ay yung lumaban sa maling paulit-ulit mo ng kinilis. Di mo alam, baka yung katabi mo, tahimik nang humihingi ng tulong. Kagaya ko, nung kailangan ko ng tulong, eto, nasa na ako, nakakulong. Kaya kung kaya mong makinig, maging kaagapay ka, huwag manlait. Kasi nung umimik ako, diskriminasyon ang inabot ko. Asawa lang daw ako eh. Kaya Lipunan, makinig ka. Dahil sa tahimik ko sigaw, narito ako ngayon, naghahanap ng magaling. Hindi nila gusto maparusahan at hindi nila gusto ang manahimik. At lalong hindi nila gusto ang maparusahan sa hindi naman nila kasalanan. Magkaibang kwento, magkaibang boses, pero iisang sigaw. Makinig ka, Lipunan! Ikaw, ako, tayo, tungkulin nating mag-ingay para sa tahimik. Magsalita para sa mga natatakot at makinig sa mga boses na isinasarado ng ating sistema. Hindi lang kami basta istatistika. Kami ay may boses, may kwento at may karapatan. Kaya Lipunan, panahon na para makinig ka. Ayos ka lang? Ito. Alam ko, mahirap ang buhay. Alam ko rin na kahit sabihin kong lilipas din yan, hindi agad gagaan yung loob mo. Pero, alam mo, ang hirap ng ganyan, no? Yung araw-araw, tinatanong mo yung sarili mo kung saan ka nagkamali. Kung kailan nagsimulang maging magulo at mali ang lahat. Hindi habang buhay, nasa dilim tayo, Naniniwala ako na kaya mo pa rin magbukas ng bagong kabanata. Iwan mo yung mga nanakit sa'yo. Pero wag na wag mong iiwan yung sarili mo. Kasi dyan nagsisimula yung pagbabago sa'yo. Wag mong imana yung mga sakit nila, ha? Huwag kang sumunod sa nakasanayan. Hindi yan normal, lalo na kung nasasaktan ka. At huwag kang mag-alala. May kakampi ka pa rin naman. Darating kasi talaga tayo sa punto ng buhay natin na sarili lang natin yung kasama natin. Kasi sa araw na yun, sana piliin mo rin na tulungan yung sarili mo. Kasi bawat araw, bagong pag-asa at bagong pagkakataon para sumigaw. Magtiwala ka lang. Ituturo niya sa'yo yung tamang daan. O siya, alis na ako may worship pa ako Magiging maayos din ang lahat.
Kailan kaya darating ang panahon na ang tsinelas at singko ay gagamitin na lang bilang parte ng suotan at hindi bilang pamalo sa isang batang nagkakaroon? Sana dumating ang araw na ang bawat yabag, sinang labi at tono ng boses ay hindi na nakakapagabag sa akin. Bawat pagmulat natin tuwing hapunan, malasap sana natin ang masarap na ulam at masayang katipan. Hindi ang mapait na salita na tinititaw ng ating mga magulang. Minsan, isang tao lang ang kailangan para magkagawa mo. Ang paghilom ng nakaraan ay posible kung haharapin mo ito ng nagtaka. Hindi ka magiging mahina kung pipiliin mo umulat. Dito magsisimula ang paghilom. Putulin mo ang siklo para sa iyo at para sa susunod na henerasyon. Oo, mabigat. Parang pasan mo ang mundo. Pero hindi dahil ikaw ang problema, ikaw ang solusyon. Sa proseso ng pagbabago, maaaring husgahan ka, pero tandaan mo, ang pagpapakatotoo ay hindi kahinaan dahil hindi ka sumunod sa nakasanayan. Hindi ka nag-iisa. Marami ang katulad mo na maging ilaw sa gitna ng madilim na pangalan. Sa bawat pagkakataong tinatanggihan mong ipasa ang sakit, pinipili mong maging instrumento ng pagbabago. Ang pagbabago na ito ay nilaman ng maging ano. Minsan, ito ay tahimik na naglalim siyang makasar at ulit na ulit. Sa'yo. 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 Sa'yo magsisimula ang paghilom sa naiwang sugat ng saling lahi. Karapatan natin mamuhay ng malaya. May boses tayo, may halaga tayo. Simulan natin ang siglo ng pagbabago. Ikaw ang maging katapusan ng pananakit. Magiging maayos din ang lahat. Ako, ikaw, tayo.